bilang pasimula, hindi ko po masabi kung yung message ngayon, yung topic natin ay continuity pa rin o continuation pa rin ang naituro ko last 2 Sundays, 2 consecutive Sundays. Pero I believe ito po ay ating masundan kasi ito po ay isang topic na napakahalaga, lalo na po sa ating panahon na kailangan po tayong matuto, makaalam sa mga nangyayari na, bakit nakikita na natin ang panong ito ay iba na, at lalo na ang kaliliman ay lumalaganap. And I want to read first yung nasulat through Jude. Okay. So, Jude or Judas. No? Yung po, pero hindi po siya si Judas Iscariot. Okay. Sa Tagalog is Judas, pero sa English is Jude. So, isang chapter lamang po ang Jude, kung kaya maiksi lamang ito. And nais kong basahin ito sa Tagalog bilang panimula. Okay, para alam natin bakit ganito yung ating mga naririnig na mga salita ng Diyos na mapatungkol po sa mga, alam natin, it has something to do with these end times. Okay. So, ang sabi nga niya dito, sa verse 3, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat. Okay, so, palitan ko ng isulat kasi binabasa ko yan, no? Ang nais ko sanang sabihin ngayon, sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit, nakita ko ang kailangang isulat o sabihin sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban. So, this is a calling na ano yung panawagan nito, ang na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Pinabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang nang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Okay. Kaya ang sabi niya sa verse 5, kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nananalig sa Kanya. Okay, so ito isang bagay na sabi nga ni Jude ay alam na natin dahil nasulat na ito, of course, at kung hindi man natin ito nabasa ay naririnig natin ito sa mga pangangaral. At ngayon, ano po ang nangyayari? Kaya ito'y panawagan dahil nababaluktot ang katotohanan. Amen. Even ang salita ng Diyos kung minsan na naipapangaral ay hindi po nakaugnay sa katotohanan. Kaya ang sabi ni Jude, tumayo tayo sa kung ano yung ating sinampalatayanan na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Upang sa ganon, hindi po tayo, yun nga yun, dahil ang biyaya ng Diyos, of course, we were saved by the grace of God. Subalit ang biyaya ito ay hindi po natin ginagamit upang magpatuloy sa kasalanan. But instead, ang sabi nga ni Jude dito na ang gospel of grace ay kinakailangan po na ito po ay it empowers us. Okay? It empowers us and equips us to live an ascended life. So yun yung purpose ng gospel of grace. Para na-empower tayo na ipabuhay ang isang ascended life. Sabi nga ni Paul in Ephesians, tayo ay maupong kasama na ni Kristo sa kalangitan. No? Na
umakyat na tayo yung ating spiritual life, yung ating inner man, ay nakaupong kasama ni Kristo. We ascended with Him. No? Nang sa ganon, hindi po tayo madistract at hindi tayo ma-detour sa dating, hindi tayo ma-detour sa daan ng kasalanan. Kasi, posible pa po na isang tao bumalik sa kasalanan. Kahit Kristiyano, ay posible pa rin na tayo ay muling mahila ng mundo, mahila ng kasalanan, kung hindi po tayo nagbabantay sa ating sarili. Amen. So, kinakailangan na tayo po ay manatiling gising, alerto. Sabi nga, kumbaga sa labanan, sabi nga ni Paul in 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy 2 verses 3 and 4, na ito ang kanyang pinapakiusap sa atin. Babasahin ko po sa English and then Tagalog version also. Ang sabi niya dito, endure hardship with us like a good soldier of Christ. No one in active service entangling himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Then sa Tagalog, makipagtiis ka sa akin. So ito po yung Diyos na nagsasabi, si Pablo pala na nagsasabi, na sabi niya, makipagtiis ka sa akin ang mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. So ito ay sinasabi po ng Diyos sa ating grupo. Okay? Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na halupilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya o nagtalaga sa pagkakawal. So bilang isang kawal ng Panginoon, sabi niya, makipagtiis tayo sa Kanya, makipaglaban tayo kasama niya. Ano po yung ating pinagkikipaglaban? Ang ating pananampalataya. Amen? Kahit sa panahon po ito, ako po'y naniniwala, isa sa masusubok sa atin ay ang ating pananampalataya. Kung tayo ay nakatayo pa rin sa tamang pundasyon, at ang tamang pundasyon, the rock of our salvation is our Lord Jesus Christ. Amen. So kasi nga, katulad ng sinabi ni Jude na marami, bagamat alam na natin, sumalit ngayon, nakapasok na ang mga nanlilinlang na binabaluktot ang katotohanan. At iba po yung mga bagay na nagiging resulta ng kanilang mga naipapangaral dahil ang mga tao ay nagiging complacent sa kanilang kaligtasan, na kung saan sa halip na makita sa atin ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kung ano, yung lumang pagkatao pa rin kung minsan ang siyang nakikita sa atin. Kaya napakahalaga po ng panahon ito, very short na po ang oras para pagsumikapan na natin talaga, maging serious na tayo sa ating lakad sa harapan ng Diyos upang sa ganun makasama tayo sa Kanyang pagdating. Okay, may purpose, bakit darating si Jesus? Of course, bagamat ang hinihintay natin, hindi lamang po yung Kanyang pagdating. Ang pinakamahalaga na ating hinihintay ay ang resurrection. Na tayo muna ay magre-resurrect upang kunin tayo ng Panginoon. Kaya, kung nag-resurrect po tayo, kasama tayo sa first resurrection, yung sabi ni Apostle John, Revelation 20, sa unang pagbangon mula sa mga patay, kasama tayo makukuha sa pagdating ng ating Panginoon. So what's the use? Nasasabihin natin, ang hinihintay natin ay ang pagdating ng Panginoon kung hindi naman tayo makakasama sa first resurrection. Amen. Amen. Darating siya, pero hindi may sasama sa first resurrection, nakakalungkot. So why are we waiting for His coming? Hindi po yung Kanyang pagdating. Ang hinihintay natin ay ang resurrection ng ating katawan, ng ating, yung buhay ni Kristo na lumago sa atin. At pagkatapos nun, yung Kanyang pagdating na yun, dahil nag-resurrect tayo, kukunin tayo sa alapakan. Amen. So yun po yung mangyayari. That's why, sabi nga ni Paul, makipagtiis kayo
So, tayo ngayon ay dumadanas, no, ng training. Because we are being trained as soldiers. There are times when our discipleship is difficult. Kaya po, sa mga talagang gustong sumunod sa Diyos, para sa kanila, pahirap ng pahirap. Pakipot ng pakipot. Di po ba, narrow is the way that leads to life. Sa kanila na gusto talaga maabot ang panawagan na maisama sa first resurrection from among the dead, ay habang sila po ay nagpapatuloy sa kanilang discipleship, ay nagiging mahirap in the sense na mahirap kapag ang laman ang siyang pinairan. Subalit madali kung yung ascended life natin, no? Na we walk in our ascended life, na kung saan kasama na tayo na ipako sa krus ni Kristo. Kung kaya hindi na tayo nabubuhay, kundi si Kristo na. Yun ang ascended life natin. Amen? Amen. That's why it's very difficult for us now. But if we are, kasi nga, kapag hindi ka willing, if we are unwilling to endure hardness as good soldiers, we will not be qualified. We will not be qualified to return with the Lord and install the kingdom of God on the earth. Kapag hindi po tayo willing, anyway, ligtas na ako. Basta dadalo lang ako sa church, pupunta ako, pero discipleship, to be a disciple, pag-iisipan ko muna. Mahirap diba? If anyone wants to follow me, let him deny himself, carry his cross, and follow me. So mayroon pong hirap na babatain. Kaya mahirap para sa iba, kasi papatayin mo yung laman. Yan ang mahirap. To kill the flesh. Diba? Yung dati mong pagkatao, hindi na yun ang dapat na mamuhay sa'yo. Yun ang mahirap sa mga Kristiyano. Subalit kung hindi po tayo willing, madi-disqualify tayo to return with the Lord. Kasi pagdating ni Jesus, kumbaga, we will ascend to meet the Lord in the air, and then pagkatapos, kasama niya tayong bababa to install the kingdom of God on the earth. Kaya yun po yung preparation kung bakit para tayo mga sundalo. Ang sundalo hindi basta-basta sinisend sa field para makipaglaban without training. Saan ka po nakakita ng sundalong hindi dumanas ng rigorous training? Lalo na sila na kasama sa mga special forces of the military, yung military forces, yung special army, navy, whatever, na yan. Hindi sila pwedeng hindi dumanas ng mas sigit na mahirap. Kung hindi sila isang regular na soldier lamang, di ba? Pero kapag mayroon silang ranggo, yun, yung dadanasin ng mga may binibigyan ng katungkulan. Tayo po, may katungkulan tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo ang paghaharian. Tayo ang paghahari kasama ni Kristo. Pero hindi po yung naghahari mayabang. Kasi yung mga pinuno ngayon, yung mga ibang pinuno, I'm not saying all, makikita mo po sa kanila dahil meron silang kapangyarihan sa kanilang mga posisyon. Ano po makikita natin? Pride. I thank God, may mga leader pa rin po tayo na bagamat nasa position sila, but they are so humble. Makikita mo yung humility sa kanila. Pero namang iba, makikita mo yung pride. Dahil they have the power to rule people. Pero alam nyo, yung sabi ko nga last Sunday, bagamat namumuno sila, subalit sila'y mababait, and at itinuturing nila kanilang, they see themselves as servants to whom they rule. Diba? Usually yung nag-rule, sila yung parang sila yung nagbo-bossing. Pero sila po, na tinatayo ng Diyos to rule in His kingdom, they will be as servant, ruling as servant to those whom they are ruling. Amen. Kaya lahat po ng mga prinsipyo ng tao dito, baligtad sa prinsipyo ng Diyos. If you want to be the greatest of them all, then be the servant of all. Diba?
Dahil hindi tayo itataas ng Diyos, maliban magpakumbaba na tayo. Because He will be the one. Humble yourself in the sight of the Lord, and He will exalt you in due time. Amen. So yan po yung mga prinsipyo ng kingdom. That's why dito pa lamang, alam na natin ang mga prinsipyo ng kingdom of God. Para kapag in-install natin ang kingdom of God dito, yun ang ating paiirali sa mga ibibigay ng Diyos na tuturuan natin with the rod of iron. Amen. And ngayon pa lamang, the rod of iron is being formed in our personality. Amen. Kaya sabi ko nga last time, sila'y matitibay na mga mandirigma. So kailangan ang abutin po natin, ma-qualify po tayo to return with the Lord Jesus Christ and install the kingdom of God on the earth. Yan ang inaabot natin. Amen. Amen. Hindi yung kung gusto lang natin magka-position, no. Because hindi na tayo mahihiwalay kailanman sa ating Panginoon Yesu Cristo. That's the best of all. Ang hindi na tayo mapahiwalay sa Kanya. Dahil sila na kasama niya maghahari kailanman ay hindi na sila ihiwalay. He will be with Him forever and ever in eternity. Amen. Hindi po lahat makakasama ni Jesus. Maliligtas, pero iba yung kanilang magiging kalagayan. Hello? Kaya, nakikita rin po natin even in our personal life, we are in a spiritual war. Di po ba? Kala natin yung gera is mga bansa against bansa, na yung literal na labanan, na gera, pero sa totoo lang, we are in a spiritual, not physical, we are in a spiritual war. Walang duda. Di po ba? Sino pong dumadanas ng labanan? Sabi ko nga, kahit linggo, bago ka pumunta dito, nakipaglaban ka, anong nilabanan mo? Yung gusto ng laman mo. Anong gusto ng laman mo? Matulog pa, para ano pong nangyayari? The moment pinagbigyan natin yung ating katawan, yung ating laman, darating tayo dito, tapos na yung worship. Yan ang isang nilabanan natin, di ba? And even kagabi, sinasabihan na tayo ng Panginoon, tapusin mo na yan, patayin mo na yan. Scroll pa rin tayo ng scroll. Ayan, napuyat. Kaya nakipaglaban pa lalo na pagkagising, hindi niya malabanan yung antok. Spiritual war. Natututo po ba tayo? Nawa, disciple tayo talaga ng Panginoon when you know it's Sunday tomorrow? Gabi pa lang, alisin mo na lahat ng mga umaakit sa iyo para maghiya. Hello, Christians! Amen. Alam nyo, hindi lamang po mga hindi Kristiyanong gumagawa nito, kahit mga Christian, masyado silang nagiging addicted sa mga social media. No? Nawa, gamitin lamang po natin. I'm not saying huwag po nating gamitin ito. I use this for reading the Bible too, but hindi ko kasi I want to use different versions in the Bible. Alam nga naman kung bitbitin ko yung lahat ng libro ko na version, hindi ang dami ko na pong bitbit. Kaya itong amplified and then dito sa ibang translasyon, binabasa ko po sa Bible. So, at the present time, we are in a struggle. Marami tayong struggle, di ba? Kasi nga, yun nga, kailangan tayo patutong labanan ang mga bagay na yan sa ating buhay so that, because when we return with Him as an army, sa pagbalik po, kapag kinuha tayo ng Diyos, okay, ito po yung senaryo, makikita ng lahat si Jesus at yung mga nakahanda sa kanyang pagbabalik na buhay pa, although mauuna yung mga namatay na, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, mauuna ang mga namatay, and simultaneous in the twinkling of an eye, ay kukunin din tayo ng Panginoon na buhay pa sa ngayon. At isasama tayo sa sasalubungin natin siya sa may alapaap. And then, bibigyan po niya tayo ng trabaho. Because we will be driving wickedness from the
birth. Hello? So kaya kailangan pagtagumpayan na natin yung mga bagay na kailangan nating labanan o kalabanan sa ating sarili upang kasama tayong magdadrive ng wickedness, magtabalayas ng kasamaan mula sa mundo. Dahil ang Diyos ay determinado na alisin na kanyang i-drive ang sin, to drive sin from His creation. Hello? Determinado ang Diyos na alisin ang kasalanan mula sa kanyang mga nilikha. At ito na ngayon ang dahilan kung bakit, sabi ko nga, bago mangyari ang restoration of all things sa original na pagkalikha ng Diyos, darating muna ang kabuluhan. Kaya nagkakaroon po ng chaos kahit sa sarili nating buhay, may kabuluhan. Amen. Pero hindi yan mananatili dapat. Kailangan labanan natin ang lahat ng bagay na kailangan nating pagtagumpayan upang matagumpay din natin mapalayas ang wickedness from the earth. Hindi tayo gagamitin ng Diyos kung dito hindi tayo lumalaban sa kasalanan. Yung mga nagtatagumpay, yung mga lumalaban, yung mga tumatayo sa katotohanan, hindi lamang po natin itinatayo at pinapangaral ang katotohanan, but we live the truth. Pinapabuhay natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Hello, Christians. Amen. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, na yung mga sundalong pinipigyan ng mataas na posisyon, sila po ay dumanas na may peak na training. Because the principle is, noon pa man napatunayan na natin ito in the history of warfare, that subjecting the warriors to extremely challenging and painful conditions enables them to survive actual warfare. Sino po kaya yung sundalo na nag-apply na maging sundalo? Hindi niya alam, totoo pala yung gerang lalaban, aharapin niya. Akala niya mag-aaral lang siyang bumaril. Akala niya ahawak lang siya ng baril. Pero wala sa isip niya na mayroon palang totoong labanan. Hindi po ganun. May totoong labanan sa mga Kristiyano. Kaya anong nararanasan natin? Mga masasakit na mga kalagayan, mahirap na kalagayan sa ating buhay. Amen. Kaya hindi ba bakit kaya si Lord, inayaan niya? No. Huwag po natin i-question ang Diyos. May mga inaalaw ng Diyos sa buhay natin minsan dahil kagagawan din natin. Hindi lahat kasalanan, hindi lang sinisisi natin sa Diyos. Hindi lahat pinapahintulutan niya. Hello? Maliban na pahintulutan niya ang isang bagay. Hindi po ito dadaan sa atin. Hindi po ito mangyayari sa atin. Dadaan muna yan sa Diyos. Pero mapilit pa rin tayo because of our own doing na ilalagay tayo sa mahirap na sitwasyon. Tayo na mismo ang gumagawa. Hindi na ang Diyos. Kaya nga po yung mga extremely challenging conditions in our life, lubhang napakahirap, di po ba? Isang parang ayaw na natin magising sa umaga kasi iniisip ko yung problema. Yung mga ibang tao, naririnig ko yan. Kapag mahirap yung kanilang sitwasyon, sabi niya, sana huwag na magising kasi ayaw nila nang harapin yung katotohanan na mahirap na sitwasyon. Alam niyo po, maging matibay tayo. Hindi po natin tinatalikuran ng problema. We face the problem. Walang Kristiyanong umuurong. Amen? Kasi hindi tayo makakaligtas. We cannot survive the actual warfare kapag hindi po tayo marunong umarap sa mga problema natin. Amen? Alam niyo, ang ginawa po ng kaaway, nakita natin ito, napakalinaw. What Satan did, Satan na, ang gagawin po niya, ang gagawin po ni Satan, Satan will go to great extent, no? Yung, kumbaga sa
ginawa lahat ng magagawa ng kaaway. To a greater extent na ginawa ng kaaway ni Satan to keep the believers soft. Mga Kristiyano malambot, parang mga jellyfish Christians, malambot. Ginawa lahat ng bagay na kung saan to the great extent, kumbaga sa talagang silagad ng kaaway, ang lahat ng kanyang magagawa para ang mga Kristiyano ay mapanatili niyang malambot. Napakarami po mga Kristiyano malambot. Konting problema lang, sumusuko sila. Hello, Christians, are you still with me? Amen. Kaya, tandaan po ninyo yung mga bagay na ito. Kaya nga, anong ginawa niya? Huwag kayong mag-alala. Ano yung naituro? Binago niya. Yung ibang mga nagtuturo, binago. Don't worry. Hindi dadanas ng kahirapan ng mga anak ng Diyos. There will be a pre-tribulation rapture. Bago dumating ang kahirapan, kukunin na ng Diyos ang kanyang mga anak. Ano ba yun ang nararanasan natin? Tribulation. Sino po hindi dumaranas ng kahirapan? Wala. Lahat tayo. Nakakaranas tayo ng kahirapan ngayon. Kaya nga, ang sabi ko nga, gagawin niya ang lahat ng bagay para lamang mapanatili niyang malambot ang mga Kristiyano. The softer the believers are, the more they look for a more comfortable Christian life. And the less they are able to be engaged in strenuous combat. Kapag naging malambot po ang isang Kristiyano, gusto niya palagi isang comfortable Christian life. Sana wala na akong problema. Sana matapos na yung problema ko. Those are comfortable Christian life. Pag may problema, Lord, ang hirap naman ito. Hello, Christians? Alam niyo, doon tayo nasusubok. Crisis in our lives reveals our character. Hello? Pag may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, it reveals who we are and what we are. What is our true character? Nagagalit ka na? Nawawalan ka na ng pasensya? Nawawala na yung faith mo kay Lord? Nanlalamig ka na? Nawawalan ka ng gana na dumalo? Ayaw mo na magbasa ng Bible? It reveals our character. Kapag nailalagay tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Hello? Kaya nga, sabi ko, gagawin lahat ng kaaway para manatili tayo malambot. Kasi mababa ang kakayahan ng mga Kristiyano malambot na makisali sa matinding pakikipaglaban. Hello? Hindi na nila kaya. Madali silang tumalikod. Surrender agad sa problema. Instead na surrender ang sarili sa Diyos, sumusurrender sila sa problema. Hello, Christians? The higher the rank you are going to hold in the Lord's army, the more difficult and rugged will be your preparation. Kaya kung nakakaranas na po tayo ng mga matitinding pagsubok, very rugged, very difficult, yun yung preparation na ginagawa natin ngayon. The higher will be your rank in the kingdom of God. Alam niyo, we are not after rank eh. But you cannot help. Ano po yan eh. Kapag naabot mo si Kristo, everything will be given to you. You have everything. Pati yung position, pati yung rango, even without asking it. Kasi yung buhay ni Kristo, nasa Kanya lahat. Hello?
tawag doon yung pag bumili ka ng isang bundle, may binili ka isang bundle siya. No? Package, okay. Package, thank you. Package deal, ika nga. Isa lang ang binili mo, bibigyan ka ng lahat. Ganyan ang kaligtasan. That is our salvation. Kung alam lang natin ang salvation, hindi lamang para makaiwas tayo sa impyerno. May inheritance tayo. Si Kristo mismo ang inheritance natin. And syempre, after that, mga tao din ang ibibigay na sa atin. Hello? Kaya wag po tayong magugulat kung tayo ay pinipigan ng gusto. Amen? Kung tayo ay nasusubok ng gusto sa ilang pagkakataon. Amen? We are being pressed beyond measure on several occasions. Kasi nga po, minsan, may isang problema ka ngayon, hindi pa man tapos, mayroon ka na naman naharap na problema. You are being pressed beyond measure. Kaya sabi ko nga, pinipiga. Sino po yung napipiga? Yung mga naglalaba. Okay. Pinipilipin. Hindi titigilan hanggat may tubig. Pinipiga. Hanggat may lumalabas, hindi ka titigil. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinipiga tayo. Tinuduro. Ay, naman po. Sabi ko, gutay-gutay ka na nga. Gutay-gutay na yung ating kaluluwa. No? Kasi kung talagang dapat yung kaluluwa natin, mawala eh. I mean, yung soul, ano yung soul natin? Yung sarili natin, mind, will, and emotion. Gutay-gutay. Gula-gulanin. Turog-turog. At duguan ka. Kasi pinapatay mo yung self mo eh. Hanggang mabiga na yun. At si Kristo ang lalabas. Amen. That's how the process of salvation is. Hallelujah. Ang sabi nga niya, si Paul mismo in 2 Corinthians 1:8, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Si Paul mismo, bagamat wala siyang ginawang masama, pero dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, kinusik siya. Pinilanggo. Hinagupin. Lahat po naranasan din ni Paul. Halos sabi niya, akala ko mamamatay na kami. May mga kasama po siya. Tayo kaya. Yung iba nagpapakamatay eh. Pag hindi na nila kaya. Alam po ninyo, kasalanan niya ang bumigay tayo. Kasalanan ang bumigay. Kasalanan ang mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ano po ang kinapahamak ng mga Israelita? Unbelief. Hindi sila naniwala sa ipinapangako ng Diyos sa kanila. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng mga kapighatian, katulad ng sinabi ni Paul, na is being pressed beyond measure, sabi ni Paul, above strength, nabasa ko po sa Amplified Version, above strength, and so much that we despair even of life. Why? Bakit po tayo nakakaranas ng ganito kahigpit na mga pagsubok? Because God is toughening us. Is toughening us. Pinapatibay na tayo, pinapatigas na tayo. Sabihin po natin yan. God is toughening me up. Yes. Lord, alam ko, pinapatibay mo ko. Pinapatatag mo ko. Panginoon, pinapatatag mo ko. Na pagkatapos ng mga pagsubok nito, nakatayo pa rin ako sa iyo. Amen. So, maging handa po tayo sa mga darating na panahon pa. Be prepared for
what is coming. Kasi po itong kahirapan sa mundo, hindi lang sa ating personal, hindi lang sa mga domestic problems natin, kundi sa buong mundo. So be prepared for what is coming. Kaya ganito na po dapat ang mga naririnig natin para hindi tayo caught unaware. No? Yung kapag, kunyari, nakatugtog ka sa isang rag, pag hinila yung rag, wala na, tutok ka na. Hindi ka aware, hindi ka prepared. Mahirap ang mga darating pang mga panahon. I'm telling you. Because there will be a finality. May pagtatapos ang panahon. There will be a finality. That's why the consummation of this age is dealing with us. Kaya tayo nasusubok, kaya tayo na pinapakituruan ng Diyos. We are being dealt by God because of the consummation of it. Dahil sa pagtatapos na ng panahon, patuloy na tayong pinakikituruan ng Diyos. There is a finality. Diba sabi niya, I am the Alpha and the Omega. We are in the Omega season. Omega season. Nasa pagtatapos na po tayo. Dahil may pasimula ang mundo ito, may katapusan din. At alam natin, maganda pa rin ang pagtatapos sa kanila na si Kristo ay lumago sa kanilang mga buhay. Revelation chapter 12, huwag nyo na po basahin dito. Basahin nyo sa bahay nyo. Na yung babaeng manganganak, buntis, syempre kaya manganganak, ang symbolism po noon, si Kristo na nabubuo sa kanyang iglesia. Sa Kristiyano. Na naipapanganak si Kristo kaya binabantayan siya ng beast. Tinutugis siya para patayin yung isisilang niyang sanggol. Di po ba? So, ibig sabihin, ayaw ng kaaway na maisilang si Kristo, na lumago at maisilang si Kristo sa atin. Gusto niyang sirain. Amen. Ayaw niya tayong makita na lumalago kay Kristo. Kaya alam niyo, hindi kayo dapat matakot sa Diablo. Kasi yung nasa iyo, takot siya. Amen. Ewan ko po ba, marami mga Kristiyano na matatakutin pa rin. Don't you know, sabi niya, I have given you authority to cast out demons. Hindi ba natatakot? Tatakbo. You have the authority. Hello, Christians. Kasi nga po, ang preparasyon ito, it's a preparation for the battle of Armageddon. I don't know how we picture the battle of Armageddon. That tayo po, mai-involve tayo. Kailangan po natin masangkot, makasama sa battle of Armageddon. Ano po yung mangyayari? Nabasa na natin yan, na-preach ko na yan the other 2 Sundays, na yung bumababang kasama ni Kristo. After napunin tayo ng ating Panginoon, dumarating tayo, descending with Christ to face the wickedness of the fallen principalities as well as the armies of Antichrist. Na kung saan malaking pagkakaiba na naituturo na kapag tinawag mo si Kristo, kapag ikay namatay, ikaw ay komportable, nag-relax in a mansion in heaven, doing nothing of significance. Yan po yung naituturo na maling katuruan. You will have mansion in heaven, relax ka na lang sa heaven. Dahil yung iba, kahit na kapag nakakaranas na ng hirap, sana mamatay na ako, sabi nila. Gusto ko na yung mansion ko. No way. Hindi po tayo magre-relax sa heaven lang. Dahil kasama tayong bababa ni Kristo. To be involved in the battle of Armageddon. Amen. So napakalayo, napakalayo ng itinuturo. Pag tinatap mo si Kristo, magkakaroon ka ng mansion sa heaven, and you will just relax and recline on your sofa. Paupo-upo, doing nothing of significance. Walang kabuluhan yun, no?
Walang kabulong ginagawa lang, nakaupo, nagre-relax. Mabubor kayo. Dahil, what is heaven without Christ? Pagdating po ng panahon na yun, bababa din si Jesus sa bagong mundo. What is heaven without Christ? Bababa siya dito. Nandun ka. Ay, dito na po ako, basta nandito si Kristo. Amen. We are not after heaven. We are after Him. Jesus. Amen. Siya lang ang abutin mo. Amen. Kasi nga, ang haharapin natin, yung mga masasamang fallen principalities, at saka yung hukbo ng Antikristo, yung army ng Antikristo, sila po yung ating haharapin. Ito yung katotohanan. Ang last battle, which is the battle of Armageddon, will be an actual conflict in which God's saints will face the enemy. Ito po yung totoong sinasabi sa Biblia. Nababasa na po natin yan last time. Revelation 19, Revelation 16, 19. Then, basta binasa po ninyo yung Revelation. And then, makikita na natin sa Revelation 21, ang bagong langit at lupa. Amen. So, wag po dito. Makinig muna po kayo. So, it's good to read Revelation. Hello? Kasi alam natin ngayon kung anong nangyayari. It is an actual conflict in which God's saints will face the enemy. The Lord and the members of His army will descend through the sky, mounted on white stallion. Tulad nga po ng sinabi ko, si Jesus nakasakay siya sa puting kabayo na nakasulat doon, the faithful and true. Siya na tapat at totoo. Siya lamang po ang tapat at totoo. Faithful and true ang nakasulat sa kanya. Siya na nakasakay sa kabayo. Faithful and true. At marami, laksa-laksa ang nakasunod sa kanya. At tawa masama po tayo doon. Amen. Hindi lahat kasama. That's why, it may be true that they will use the dried up bed of Euphrates River as a staging area. Doon po magkakaroon ng pagtatanghal. Kaya di po ba nababalitaan natin, nagda-dry up na ang Euphrates River. Kasi yun yung lugar ng pagtatanghal. It is the staging area sa paglalaban ng Battle of Armageddon. Hello? Exciting? Excited po kung kasama tayo doon. Hindi tayo nanonood lang. Don't just be audience, but be participants. Kapag ikaw ang nakikipaglaban, mas magandang maramdaman, ikaw ang nanalo. Hindi yung nagbubuti ka lang para sa nanalo. Amen. Kaya, wala po tayong choice kundi piliin si Jesus na sumunod sa Kanya. Amen, Christians! Amen. Inantok po ba kayo? Medyo mainit ngayon sa Baguio, no? Nainitan ako eh. I don't know. O talagang ano. Dati, is it hot or I feel hot? May malamig po. Maybe first, praise God. I know it's the presence of God in our midst. Sabi nga niya sa Revelation 19:14, the armies of heaven were following Him, riding on white horses, and dressed in fine linen, white and clean. Kaya nga, ito yung mga army ng Panginoon, nakasuot sila ng fine linen, white and clean. Yun ang gawa nila, malinis. Nilinis sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Hindi sa sarili nating gawa, kundi sa gawa ng ating Panginoon Kristo. And, of course, pagkatapos natin maligtas dahil kay Kristo, i-work out natin yung ating salvation. Philippians 2:12. Then, makikita po natin itong mga army na ito kapag binasa po natin ang Book of Joel in chapter 2. Wag po ngayon. Ito po yung we can see that this is a highly disciplined army. No? Sila po yung disiplinadong lubos na nadisiplin ang hukbo.
Kasi alam mo ninyo, lagi po kasama ang disiplina. Ang ating bansa, hindi po yan uunlad. Ano bang magandang problema ng gobyerno kung walang disiplina ang mga tao? At para magkaroon ng disiplina, si Kristo ang tanggapin natin. Amen. Dahil wala po makakagawa ng mabuti kung wala din si Kristo sa atin. At magpapasimula na tayo maging disciples para maging disiplinado tayo. Amen. It's a process. Amen. Amen. Lahat po na nangyayari sa buong mundo, it has something to do with our salvation. Na i-restore na ng Diyos, magpapalumbalik sa dati in its original state kung paano nilikha ng Diyos ang mundo nito. But it will be greater. Amen. Kasi ngayon si Kristo ang naging buhay natin. Yun ang nagpadakila sa una. Amen. So, kaya sila na-disiplina because they will go through the earth destroying all the fair works of the flesh of men in preparation for the rebuilding of earth's culture. Kasi po, kaya kailangan i-destroy kung ano yung gawa ng laman sa tao, yung kasalanan, yung lahat ng wickedness, ay upang ma-rebuild yung earth's culture. Ano pong kultura ngayon ng mundo? Masama, balugtod, papalitan niya ng Diyos, ng earth, ng hindi ng earth, na hindi na yung sarili natin na itayo ng tao, kundi yung itinayo ng Diyos. Bago. It's a new, although it's the earth, but it will be a new earth. Amen. Pero, yun nga po, at magtatagumpay ang mga, the Lord's army will succeed in ridding the earth of sin. Kaya, yun nga po, lilinisin ang gagawin ng mga kasama ng mga army ng Panginoon. Kaya sila isinama ng Panginoon in installing the kingdom of God. Lilinisin nila ang mundo mula sa kasalanan. Hello? I-cleanse nila lahat ng marumi. They will purify everything. Kasi sila mismo na-purify. Amen. Kaya yung mga inaawit din natin, purify my heart, Lord. Na yung malinis, banal. Because they have purified themselves. Kaya they want, together with the Lord Jesus Christ, they will purify. They will rid the sins of the world. Ikikleanse sila sa kasalanan at lalo tigit ang aalisin dito sa mundo ay ang Antikristo, ang beast, ang halimaw, di ba? Sa Revelation 19, the false prophet, and they will be thrown into the lake of fire. Ang Antikristo at ang false prophet, they will be thrown into the lake of fire. Revelation 19. So, hindi ko po alam kung paano ma-install ang kingdom of God sa tao. I don't know. Kung baga po, mangyayari ito. Kasi nga, paano ma-i-install ang kingdom ng Diyos sa tao? Dahil, remember, the earth is filled with demons. And some of them are residing in people. Ang mundo ito, punong-puno po ng demonyo, umuusap lang ng Diyos sa ating spiritual na mata, at nakatira pa sila sa mga ibang tao. E paano i-install ang kingdom of God sa tao? Hello? Kaya nga, kapag dumating ang panahon na yun, many will be lost on that day. And many will be saved. At yung mga na-saved, during that time, they will be delivered from the demons and they will be instructed in the righteous ways of the Lord. Amen. So, hindi po tayo pa-relax lang. We will do the deliverance. Amen.
and instructing the saved nations in the righteous ways of the Lord. Kasi kung tayo nabuhay na matuwid, sinundan natin ang mga righteous ways ng Panginoon, yun din ang ituturo natin sa kanila. Amen. Kaya nga po, yung panahon na yun, ang mangyayari, little by little, the glory of God will fill the earth. Kasi unti-unti naaalis, na-drive away ang kasalanan. And the glory of the Lord will fill the earth. This is the 1,000-year kingdom age, and it will take and there will take place renewal and restoration. Amen. Wow. Napakalaking proseso pa lang mangyayari. Yung renewal, pagpapanibago, at pagpapanumbalik na noon pa man ay inasam-asam na natin. Na mabago ang mundo. Amen. And the key to the installing of the kingdom of God on the earth is the training of the Lord's soldiers, and that is taking place. Bakit tayo dumaranas ng kahirapan, pagsubok, problema, sakit, physically, minsan, wow, was training, preparation is taking place. Nangyayari na noon pa ito. Ayaw lang natin mag-undergo dito. Pero ngayon alam na natin, para mag-qualify tayo. Amen. Hallelujah. But of course, naniniwala po tayo, there will be a mighty revival that is coming. And at the same time, a falling away from authority. Kaya nakikita po natin ang rebellious spirit ngayon kahit sa ating gobyerno, falling away from authority. Hello, even Christians, they will fall away. Kaya, ito na po nangyayari na, para tayong may visual aid na tayo ngayon. Yung nangyayari na lang sa sarili nating bansa. No? But I believe, in the midst of all this, there will be a revival. Kakaroon po ng revival. Amen. At the same time, sabi ko nga, ang falling away na sinabi ni Paul in 2 Thessalonians chapter 2, verses 2 and 3. And during the revival and also the falling away, Christ will be being formed. Christ will be being formed in those believers who are willing to press into the Lord. Habang anda naman po tayo, habang tayo ay nagnanais pa rin na mas maging malapit habang nangyayari po mga bagay nito, tayo naman ay lalo pang magpapakalapit sa Diyos. Amen. Handa po tayo na harapin ang lahat ng bagay na nagkirap para lang mapalapit pa tayo sa Diyos. Di po ba, kung kailan may problema, saka tayo lumalapit, mas maganda na may problema ka para lumapit ka sa Diyos. Di ba? Nag-pray ka, Lord, tulungan mo kami. Hindi lumapit ka sa Diyos. Ito po yung yung naging bunga na nag-form si Kristo sa Revelation chapter 12. Na nanganak yung babae, no? In the 12th chapter of the book of Revelation. The ruler of the world, the Lord Jesus Christ. Siya ang ruler ng buong mundo, si Jesus Christ, will be brought to maturity in all those who are willing to suffer such tribulation at their personality. Sa kanila na gusto lang, willing sila, handa magdusa sa ganitong pagbabago. Kasi habang nakakaranas ka ng mga kahirapan, pagdurusa, ang mahalaga, nababago ka ayon sa larawan. Nawawala yung ugaling hindi maganda, di ba? At ano nyo, masasabi natin, it's a wonderful day to live. Bawat araw na ikaw ay nababago. Subalit, sa kanila din, okay? Sa kanila, alam niyo po, yun nga yung from the onset na nagsasalita ako dito, ang sabi ko po ay, inihahanda tayo ng Diyos na makasama niyang bumaba dito. Pagkatapos nila tayo salubungin sa alapaap,
makakasama niya tayo pababa. And those who are being trained to descend with Christ, they will judge the ungodly. No? Inihanda tayo to judge the ungodly. And the invasion. Magkakaroon po ng pagsalakay na sinasabi ni Jude. Sa Jude, verse, I think in 14. Okay, huwag ko na lang po basahin. Na kung saan, those who are being trained to descend with Christ and judge the ungodly, the invasion to which Jude refers, there are months and years of pressure upon pressure, problem upon problem. Sunod-sunod. Nakahirapan, problema. Because they are being prepared to judge. And sumanakay sa army ng Antichrist. They are to stand stalwart in infinite patience as their inward nature is turned into the rod of iron by which the same people taken from the nations of the earth will be governed. Tumayo silang matibay. Sila po ay tumayo at nanindigan sa walang katapusang pasensya. In infinite patience. Sino po yung nasusubok yung pasensya dito? Infinite patience. Sila ay tumayo at nanindigan sa walang katapusang pasensya habang ang kanilang kalooban, ang kanilang inner nature ay nagiging tungkod na bakal. Rod of iron, because they will rule with the rod of iron, they become the rod of iron inside. Kung saan ang mga taong naligtas ay kanilang pamamahalaan. Amen. We shall see the fruit of our patience if we do not quit. Amen. Kaya, pansinin po ninyo ang itinatayo ng Diyos sa atin ngayon is patience. Ano nyo ba ang nagiging bunga ng patience? Mamahaling hiyas yan na perlas in the kingdom of God. Magiging katulad ka ng kumikislaw na perlas. We cannot even afford to buy pearls, di ba? Ilan lang po ang nakakabili ng mga perlas. Dahil mahal po yung totoong perlas. Buti na lang ang pangalan ng ating bansa, perlas ng silangan. Kaya mahal ng Diyos ang bansa ito. Mahalaga ang kumbaga daming dinadanas. Kaya pala, ang daming dinadanas na kahirapan ng ating bansa upang maging dakila siya sa harapan ng Diyos at ng ibang mga bansa. Patience, through much tribulation, kailangan ng patience. Sa sakit na lang, kapag wala kang tiyaga, anong gagawin mo pag may sakit ka? Hindi ka matyaga. Inom ka ng gamot kahit na pwede pagkainom mo, wala na yung sakit. Instant na na gusto ng tao. Alam niyo, sometimes it will bring you, kung may sakit man kayo, kung pinahintulutan, ito hindi galing kayo, hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Pero kung pinahintulutan man ng Diyos, dahil minsan sa kagagawa natin, sa totoo lang, nagpupuyan tayo, magkakasakit ka. Naka-expose ka sa mga gadget, radiation, magkakasakit ka. Now, kahit may sakit ka, kung may sakit ka man, may patience ka ba? Na, hintayin mo ang Diyos. It doesn't matter kahit may sakit ka, andun pa rin ang pagmamahal mo sa iyo. Amen. Because, alam po ninyo, pangyayari ng panahon ito, at sabi nga ni Joel chapter 2, verse 2, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness like dawn spreading across the mountains. A large and mighty army comes, such as never was of old, nor ever will be in ages to
to come. Kaya, ang kailangan po natin gawin bilang pagbubukas ay nais ko pong basahin dito sa Jude. Ano po ang dapat natin maging attitude? I think nabasa ko na rin po ito sa inyo, but I want to repeat it bilang pagtatapos. Sabi niya dito sa Jude, verse 8, verse 20 and 21. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang nag-iintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Amen. Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. At ang sabi niya, magpakatatag tayo in our most holy faith sa ating napakabanal na pananampalataya. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo matatag sa ating napakabanal na pananampalataya at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay natin ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Tayo po na ngayon, tayo. Tulungan mo kami, aming Diyos, na mapanatili namin ang malinis at banal na pananampalataya at tinanggap namin mula sa iyo. At hindi kami maamot at patangay. Kumataban ang mga bagay na nakikita namin sa mundo ngayon. Dakilang Diyos, ibinigay mo na sa amin ang lahat. Yes. Pinagkaloob mo mismo ang iyong buntong na anak. Hindi mo siya pinagkait sa amin. Namatay siya para sa aming makasalanan. At ngayon, kami na tumanggap ng kaligtasan ito. O Diyos, bigyan namin ng halaga ang sakripisyong ginawa niya. Pahalagaan namin ang buhay na tinanggap namin mula sa iyo. That we will mean business with you, O God. Ayaw po namin manatiling mga sanggol na madaling masiklot ng hangin, na madaling matangay ng iba't ibang katuan. Ang nais po namin, Panginoon, ay lumago ng lumago. Ang buhay ng aming Panginoon
Maging matibay at matatag kami. Amen. Na tumayo sa katotohanan sa mga salita. That nothing can separate us from the love of Christ. Ano man ang kahirapan, ano man ang pagsubok, ano man ang mga nangyayari, kabibuan man, kamatayan, Yes, oh God. ayaw namin mapahiwalay sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa. Na tumayong matibay, Panginoon. Maging matapang ang iyong mga anak. Maging matapang kami, Panginoon. Yes, Lord. Maipakita po namin sa mundong ito na ikaw ang Diyos na aming sinusundan. Upang maniwala din po sila Yes, oh God. na si Jesus ay sinugo ng Ama. Yes, Lord. O Lord, panahon na upang bumangon kami. Panahon na upang sumilay ang liwanag mo sa amin. That we will arise and shine for the glory of the Lord Hallelujah. is risen. Hallelujah. Pinakabanal, pinakadakila at lahat ng bagay na mabuti ay nasa iyo na Yes, Lord. at tunay ka na tapat at totoo. You are faithful and true, Jesus. Kaya manatili nawa sa puso namin ang iyong banal na salita. Yes, Aming pong tinanggap mula sa iyo. Na ito ay patuloy na mabuhay sa amin. Gusto ito at magamit po namin ito bilang sandalang laban sa kaaway. At ang sandata namin na salita mo na naitalim sa amin ay tutubo at lalago. Yes. Hanggang tibos na malikha si Kristo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, at sa iyo namin ibinabalik ang mag-ingat at pagdakila sa iyong karangalan, kapurihan Yes, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.